2025, A Little Pain, A Life to Gain. Kung saan sa mga oras nga nito, Bomboneri, bagamat lunchtime, no, maraming mga nakikita natin dito, lalong-lalo na yung mga personnel mula sa Red Cross ang nagsasagawa ng kanilang o kumakain, no, para sa kanilang break time. Pero marami rin, no, yung mga nakapila. Ngayon ongoing yung screening, may mga ilan nag-accommodate ng mga blood donors or yung mga nagnanais mag-donate ng dugo, kung saan patuloy pa rin, no, sa mga nakikita natin to, sinasabayan na rin nung iba yung kanilang pagkain. Sa mga nakikita natin dito, sila yung mga nakapila pa, no, para sa susunod, no, na mga magdo-donate ng dugo. So kanya-kanyang accommodation naman itong tauhan mula sa Philippine Red Cross Pangasinan Chapter, kung saan makikita din natin may mga kasamahan na rin tayo, no, na nakapila dito, Bomboneri, sa mga oras na ito para syempre samantalahin din, no, yung pila na magkaroon ng space din para sa kanila na makapag-donate sa mga oras na ito dahil as of 1:42 PM, no, ayon sa tala ng Philippine Red Cross Pangasinan Chapter, meron na tayong 65 successful donor. Katumbas yan, Bomboneri, ng 29,250 cc ng dugo. No? At sa tala nila, marami rin yung donors, no, na nagkaroon or medyo nagkaroon ng rejection, alang-sunod din sa kanilang kalusugan, no, kung saan ay hindi yon batay doon sa mga pangangailangan para sila ay ma-qualified na mag-donate ng dugo. Kaya't marami yung mga ilan na hindi naging qualified na mag-donate ng dugo, alang-alang na rin sa kalusugan, no, ng ilan sa mga nagnanais na mag-donate ng dugo. Kaya yun, Bomboneri, no. Pero bagamat ganon, mas marami naman, no, yung mga pumasa sa screening, dahil wala namang kailangan ng ikabahala kung ikaw ay nag-aalinlangan. May mga screening naman dito, no, na kailangan of process na kakailanganin mo ng daanan para ikaw ay makapag-donate ng dugo. So hindi ito basta-basta kasi marami yung mga natatakot, marami yung mga nadadaanan natin, iniimbitahan natin, nagtatanong din sila kung ano yung mga process, yung lagi natin sinasabi na may mga screening, no? So nag-aalinlangan sila, pero dahil dyan, yung mga senior citizens nagtatanong, no, dahil ang purpose lang nila magpa-blood o yung magpa-VP, bukod doon, dahil nga sakto naman, no, yung kanilang dugo, napag-isipan na rin nila na mag-donate ng dugo. Kaya may mga nakikita rin tayo dito, mga individual na mga mall goers lamang, pero nag-nais din, no, or nag-attempt na mag-donate ng dugo. Yung iba naman magpapacheck lang ng BP hanggang sa nakapag-decide na dito sa screening na mag-donate ng dugo. So may mga nakita tayong ganyang individual kasama yung kanilang anak, mga kaibigan, mga pamilya, no? Pero iisa lamang o tig-iisa lamang sa kanila yung mga nagdo-donate ng dugo, Bomboneri. Pero sa mga oras nga na ito, kanina marami tayong nakikita mga army, pero halos katatapos lang din nagkaroon ng picture taking dito sa ating backdrop. Ngayon pull out na rin sila. Ngayon may mga sumusunod, no, mga estudyante wala sa CSP, UL, pawang mga estudyante ng criminology ang kadalasan nakikita natin dito, Bomboneri. Kaya ngayon nakapila sila at kumakain na rin kasabay ng ating hot meal o kumakain sa ating hot meals, no. So makikita rin natin dito na talagang ina-accommodate, inaasikaso ng ating mga kasamahan mula sa Red Cross, ng Bombo Radio at Star FM. Itong mga blood donors, parang sa ganoon, safe naman sila, no, kung magkakaroon ng or kapag sila ay magdo-donate ng dugo. Samantala, sa tala naman ng Philippine Red Cross Pangasinan Chapter, ay nga sa mga nakausap natin dito, Bomboneri, wala namang gaano nagkakaroon ng problema, no, magmula dito sa screening. Ayon din naman sa mga donors, hindi naman sila nalilito sa mga process sinasagawa nila dahil maasikaso naman umano itong Red Cross, maging itong Bombo Radio at Star FM, no, sa mga pag-accommodate dito sa mga blood donors. Kaya hindi na nalilito, hindi na nahihirapan, hindi rin naiinitan dahil malamig naman ang atmosphere may Nepomol, no, dahil nga din closed itong closed venue tayo. Nandyan malamig. Kaya hindi naman problema itong weather condition natin dito sa sinasagawang Dugong Bombo 2025, A Little Pain, A Life to Gain dito sa Arellano, Dagupan City. At syempre, Bomboneri, kasabay niyan ang ngayong araw nga, November 15,
2025 ng pagsasagawa natin ng nationwide bloodletting event ng Dugong Bombo at Dugong Bombo ng Bombo Radio Philippines ay nandito rin, no? Nakausap din natin ang founder ng Pangasinan Native Trees Enthusiasts Incorporated, kung saan siya, si Sir Celso Salazar, ibinahagi niya yung kanyang tuwa at nagagalak din, no, na maimbitahan dito sa ating taunang Dugong Bombo, no, dahil ngayon mamang umano siya na-invite. Kaya natutuwa na maimbitahan ng ating programa ang kanilang organisasyon para makapamahagi rin ng mga native trees sa mga blood donors. Kasi kasabay nga ng pakikisa nila, mamamahagi rin sila ng mga native trees. Itong Pangasinan Native Trees Enthusiasts Incorporated. At gaya nga ng pagbibigay halaga sa buhay ng isang tao sa pamamagitan nga ng pagtulong sa pagdodonate ng dugo, binahagi niya rin na bilang pasasalamat, pagbibigay sila sa donor ng mga native trees. Ito yung mga native trees na hindi karaniwan nakikita dito sa ating bansa, no? Pero native trees nandun din sa mga kabundukan, karaniwang makikita itong mga natukoy na native trees. Nasabi yung pangalan ng native trees, Bobonere, pero i-check natin mamaya, no, kung ano yung pangalan nga nitong native trees. At siyempre, mapapakinggan din natin dito sa magiging pahayag ni Sir Celso Salazar dahil meron tayong panayam sa kanya. Papanood natin kaya para malaman din ng mga tagapakinig at nanonood ng Bombo Radio Dagupan kung ano yung tinutukoy ng native trees. Medyo unfamiliar kasi tayo sa native trees na nabanggit ni Sir Celso Salazar. Hindi rin kasi natin nalista, Bomboneri, no, yung pangalan. Pero natatandaan natin, no, na ito ay hindi karaniwang nakikita dito sa ating bansa, no, karaniwan nasa kabundukan itong nasabing native trees. Kaya Bomboneri, para sa kabuuang detalye, narito at ating pakinggan yung naging pahayag ni Sir Celso Salazar, ang founder ng Pangasinan Native Trees Enthusiasts Incorporated. At the outset, I would like to thank Bombo Radio for inviting us to join this laudable service to the community of Pangasinense. In fact, we were very, very happy for the simple reason that as Pangasinan Native Trees that advocate the restoration of native trees, we are more than elated to partner with Red Cross, Bombo Radio, with Red Cross, na we can spread the love for our brothers and sisters by simply donating blood to our kababayan who may be in need one of these days, and at the same time, our opportunity to inform the public that we are spreading the native trees so that it can support environmental preservation. And one thing more, this participation to your very meaningful project, we are able to project to the public that we are promoting the trees for life. Alam niyo po, without the knowledge of so many kababayans, they do not remember that the trees, as well as the blood, is the fountain of living. Kaya nga, again, I would like to congratulate Bombo Radio for organizing this kind of public service without getting any return. But for sure, it is our policy and also our motto in our organization. If you provide services to the community, Mother Earth will always give back. Kaya nga po, tuwa po kami, inimbita kami. And we would be more than willing to participate again in this kind of project so that we can mobilize as many blood donors as possible. Actually, a while ago, since my members could not make it, I thought of formulating our participation here by giving blood bitan. Instead of blood donation, we are giving some of the seedlings we call balit bitan. This is a very rare native species
wherein most of Pangasinense do not know. So in the next blood donation drive of Bombo Radio, kami po ay magmumobilisa ng mga blood donors, and we will be giving more native trees like balitbitan and some of the rare species of native trees of Pangasinan. Muli, maraming pong salamat mga kababayan po natin. I am taking this opportunity. Please support Bombo Radio and Red Cross in, I have to emphasize, in making this project more meaningful so that the people would voluntarily enjoy, and we would be able to generate thousands of blood bags so that our kababayans would be able to share it to those who are in need. Maraming salamat po. Sa mga susunod na taon, nais pa nila makilahok, no, makibahagi dito sa ating taunang blood donation activity ng ating himpilan. At pagbabahagi rin niya, no, na magandang klase, maganda ang activity na sinasagawa ng corporate para makatulong rin sa pagdagdag ng supply ng dugo sa ating mga hospital facility, lalong-lalo na sa mga nangangailangan o yung mga pasyente na nangangailangan ng dugo. At sa ngayon, Bomoneri, yung 65 na blood donors or yung mga successful blood donors ay inaasahan pang madaragdagan sa mga susunod na oras dahil ngayon, no, back to work na. Ito unti-unti na naman o patuloy itong pagdating ng mga blood donors, no, na mga organisasyon, mga individual, no, na gustong mag-donate ng dugo. Ngayon patuloy, no, yung pagsasagawa ng screening sa mga oras na ito, kaya nararanasan o inaasahan na magkakaroon nga ng pagdagdag pa sa bilang ng 65, no, nootin natin 65 na mga successful blood donors sa mga susunod na oras. Sige natin mamaya, susubaybayan natin mo no, itong kasalukuyan o itong pagpapatuloy ng Dugong Bombo in A Life to Gain ngayong araw dito nga sa City, dito sa may Nepo Mall. At yan muna siguro, Bomoneri, yung update mula rito sa Arellano, Dagupan City, Nepo Mall. Ito si Bombo Justin Ramos para sa programang Kumbuhani Adukto, Patrol numero 4. Bombo Justin Ramos sa uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!